Isang pirma mo lang, Fernanda, at magiging basura ka na. Sa gitna ng marangyang kasalan sa Quezon City, hindi rosas, kundi latay ng puot ang tinanggap ni Fernanda mula sa asawa. Habang umaawit ang koro sa labas, dumanak ang luha sa basement. Ipinahiya at binugbog paano babangon ang isang inang tinanggalan ng karapatang yakapin ang sariling anak. Ang paghihiganti ba ay magsisimula sa isang tawag sa lalaking kanyang sinumpaang kalilimutan na, "Pirmahan mo na ito, Fernanda. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng tuluyan ng pasensya at kalad ka rin kita sa harap ng lahat ng mga bisita sa labas." Ang boses ni Richard ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng dambuhalang silid na yon, ngunit ang bawat salita ay tila talim na humihiwa sa pagkatao ni Fernanda. Nanginginig ang mga daliri ni Fernanda habang dahan-dahang inaayos ang butones sa manggas ng barong Tagalog ni Richard. Isang asawa na sa loob ng 7 taon ay walang ibang inisip kundi ang kapakanan ng lalaking ito. Kahit sa gitna ng paghahanda para sa kasal ng kanyang kapatid na si Celeste, ang tanging hangad ni Fernanda ay maging kagalang-galang ang kanyang asawa sa mata ng lahat. Ngunit ang kamay na kanina lamang ay hinawakan niya, nang may pagmamahal, ay siya ring kamay na marahas na naglapag ng isang makapal na folder sa ibabaw ng vanity mirror. Ang pamagat ng dokumento ay tila isang hatol ng kamatayan, waiver of rights, and transfer of assets. "Richard, ano ito? Bakit mo ako pinapapirma sa paglilipat ng lahat ng lupain ng mga Monteverde sa pangalan mo, pamana iyon ni Papa para sa amin ni Miggy?" Ang tinig ni Fernanda ay halos bulong na lamang gumaralgal sa bigat ng emosyong nagbabadyang sumabog. "Don't be so dramatic, Fernanda, utang mo sa pamilya ko ang lahat ng karangyaan mo ngayon. You're just a Monteverde in name, but you're a Salvatore's property now. Ang mga lupang iyon, walang silbi ang mga iyon kung hindi dahil sa mga connection ko. So just sign the damn paper." Doon ay tila huminto ang mundo para kay Fernanda. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-asa, ay tila isang kristal na nahulog at nadurog sa libu-libong piraso sa sahig ng mansyong iyon. Hindi niya maramdaman ang sariling mga paa. Ang mga palamuti sa silid, ang mga mamahaling kurtina, at ang masayang tugtugan sa labas ay biglang naging malabo at nakakasuffocate. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Corazon, ang kanyang biyanan, na may dalang tasang tsaa, ngunit ang muka ay puno ng pangungutya. "Bakit hanggang ngayon ay hindi pa tapos ang drama rito, Fernanda Hicha? Huwag mong pairalin ang pagiging makasarili. Richard is doing this for the family, para kay Miggy. O baka naman balak mong gamitin ang perang iyon para tumakas kasama ang kung sino-sinong lalaki." "Mama, paano niyo nagagawang sabihin niyan? Isinakripisyo ko ang lahat para sa inyo," bulalas ni Fernanda. Habang ang unang patak ng luha ay gumuhit sa kanyang pisngi, mabilis na sinundan ng iba pa na tila ulan na hindi mapigil. Tumawa ng pabalang si Richard at lumapit sa kanya, hinawakan siya ng mahigpit sa panga hanggang sa makaramdam siya ng hapdi. "Sacrifice, that's what you call it. Pinakasalan lang kita dahil sa mga lupang iyon. At ngayong nakuha ko na ang loob ng lahat, wala ka ng silbi sa akin. You're just a trophy wife who's about to be tarnished." Binitawan siya ni Richard nang may pandidiri naging sanhi upang mapaupo si Fernanda sa malamig na tiles. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakripisyo niya bilang asawa at ina ay tila isang malaking biro. Ang bawat gabi na pinagsilbihan niya ang pamilyang ito, ang bawat pangungutya na tiniis niya sa ngalan ng pagtitimpi, ay bumalik sa kanya bilang isang malakas na sampal ng katotohanan. "Kung hindi ka pipirma ng kusakukunin ko ito sa paraang hinding-hindi mo makakalimutan," banta ni Richard habang kinuha ang isang basong tubig at walang abog na ibinuhos sa mukha ni Fernanda, sinisira ang kanyang makeup at ang kanyang dangal sa isang iglap. "Get ready, Fernanda. The show is about to start. And you will be the villain of your own story." Naiwan si Fernanda na nanginginig sa sahig, basang-basa at wasak ang puso. Habang naririnig niya ang mga yabag ni Richard na papalayo, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, kasing sakit ng bawat latay ng kanyang naranasan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang dilim bago mo mapagtantong ikaw pala ay dahan-dahang nilalamon nito ng buhay? Kasalanan mo ito, Fernanda. Ikaw ang sumira sa pamilyang ito, kaya huwag kang tumingin sa akin na tila ba ako ang masama. Ang boses ni Richard ay umalingaw-ngaw sa madilim at masikip na pasilyo patungo sa ilalim ng mansyon. Hawak niya ng marahas ang braso ni Fernanda, kinaladkad ang asawa, na tila isang basahang walang halaga. Ang marangyang gown ni Fernanda ay sumasayad sa magaspang na semento, ang bawat hila ay nagiiwan ng gasgas sa kanyang balat,
Ngunit ang hapdi sa kanyang braso ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Nang makarating sila sa tapat ng isang mabigat na pintong gawa sa bakal, marahas siyang itinulak ni Richard papasok. Ang malakas na pagtama ng katawan ni Fernanda sa malamig na sahig ay naglikha ng isang mapurol na tunog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Dito ka muna, Fernanda. Dito mo pag-isipan ang lahat ng kasalanang ginawa mo, nakangising sabi ni Richard, habang inaayos ang kanyang gusot na barong. Huwag kang mag-alala, sasabihin ko sa mga bisita sa labas na sumama ang pakiramdam mo dahil sa guilt mo sa pakikipagkita sa lalaki mo. Imagine the headlines, the Monteverde heiress, caught in an affair on her sister-in-law's wedding day. Napakagandang iskandalo, di ba? Richard, please, wag mong gawin ito. Nasaan si Miggy? Gusto kong makita ang anak ko. Pagmamakaawa ni Fernanda pilit na gumagapang patungo sa pintuan. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa semento, naghahanap ng anumang paraan para makahawak sa paanan ng asawa. Miggy, wala ka ng karapatang tawagin ang pangalan ng anak ko. Simula ngayon, ituturing ka na niyang patay. I will make sure he grows up hating the very thought of you. Ang bawat salita ni Richard ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa diwa ni Fernanda. Mula sa maliit at mataas na bintana ng basement na may mga rehas, naririnig ni Fernanda ang tawanan at huntahan ng mga bisita sa labas. Ang mga marites na kabilang sa alta sosyedad ng Manila ay nagsisimula na sa kanilang mapanghusgang bulong-bulungan. Narinig mo ba, nakita raw ni Richard si Fernanda na may kahalikang lalaki sa garden kanina? Akala mo kung sinong santita iyon pala ay may itinatagong dumi. Ang boses ng isang babae ay malinaw na nakapasok sa basement, dala ng hangin na tila nanunukso. Kaya pala biglang nawala, nakakahiya. Ang pamilya Salvatore pa naman ang nagdala sa kanya sa taas, tapos ganyan ang igaganti niya. Utang na loob naman or dagdag pa ng isa. Napapikit ng mariin si Fernanda habang ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, humahalo sa alikabok sa sahig. Ang hiya, ang matinding kahihiyan, na ito ang siyang pinakamabigat na parusang ibinigay sa kanya. Sa bansang ito, ang dangal ng isang babae ay mas mahalaga pa sa kanyang buhay, at sa isang iglap tinanggalan siya ni Richard ng karapatang itaas ang kanyang noo sa harap ng sinuman. Maya-maya pa, ang nakaririnding tunog ng pagpihit ng kandado ay muling narinig. Ngunit hindi si Richard ang bumalik. Isang anino ang humarang sa liwanag na nagmumula sa labas ng pinto. Si Doña Corazon iyon, nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Magpasalamat ka at hindi ka ipinahiya ni Richard sa harap mismo ng altar, Fernanda. Kung ako ang masusunod, ipapakulong kita sa salang pakikiapid. Ngunit dahil ayaw naming madumihan ang pangalan ng mga Salvatore, dito ka mabulok hanggat hindi mo pinipirmahan ang mga papeles. Mama, alam niyo ang totoo. Alam niyo na tapat ako kay Richard, hikbi ni Fernanda. Ang katotohanan ay kung ano ang gusto naming paniwalaan ng lahat. At sa mundong ito, Fernanda, ang mga Salvatore ang laging tama. Tugon ng matanda bago tuluyang isara ang pinto. Sa gitna ng katahimikan at dilim, isang munting tinig ang narinig ni Fernanda mula sa kabilang panig ng dingding. Mommy, nasaan ka po? Sabi ni Daddy, may sakit ka raw po. Si Miggy iyon, ang boses ng kanyang 6 na taong gulang na anak, ay tila isang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Pilit na tumayo si Fernanda at sumigaw, Miggy, nandito si Mommy Miggy, anak. Ngunit bago pa siya makasagot, nang buo narinig niya ang boses ng isang gwardya na pilit na inilalayo ang bata. Ang bawat hakbang ng kanyang anak na papalayo ay tila pagpunit sa kanyang kaluluwa. Nang muling bumalik ang katahimikan, isang kakaibang tunog ang kumuha ng atensyon ni Fernanda. Sa ilalim ng pinto, may isang itim na sobrang dahan-dahang ipinasok. Walang pangalan, walang sulat sa labas. Ngunit sa loob ng basement na iyon, ang sobrang iyon ang tanging bagay na nagbibigay ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang kanyang nanginginig na mga kamay ay halos hindi makabukas dito. Sa loob, isang piraso ng papel ang nakita niya. Isang pangalan lamang ang nakasulat doon, ngunit sapat na iyon upang ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis sa pagitan ng takot at pag-asa. Gilbert Mercer, sino ang nagpadala nito? At paanong ang pangalan ng lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling lumitaw sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali? Sapat na ang ilang oras ng dilim para mabulok ang dangal, ngunit hindi sapat ang habang buhay para patayin ang isang inang nagmamahal. Ang bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na tubo sa itaas
ay tila isang mabagal na pagbilang ng oras sa loob ng malamig na basement. Nakasandal si Fernanda sa pader, ang kanyang pisngi ay nakadapo sa magaspang na semento habang yakap-yakap ang sariling mga binti. Ang marangyang tela ng kanyang gown ay wala nang silbi kundi ang maging isang maruming sapin sa pagitan niya at ng lupa. Isang mahinang kalos sa ilalim ng pinto ang nagpabalik sa kanyang ulirat. Hindi iyon ang mabigat at nagmamalaking hakbang ni Richard, kundi isang maingat at halos hindi madinig na pagkaskas. "Hiha, Fernanda, nandyan ka ba?" Isang pabulong na boses ang narinig niya kasing gasgas ng tuyong dahon. Si Nanay Lusing iyon, ang matandang mayordoma na nakasama na ni Fernanda simula nang pumasok siya sa pamilya Salvatore. Dahan-dahang bumukas ang isang maliit na siwang sa ilalim ng pinto at isang platong may kanin at tuyong isda ang maingat na ipinasok, kasunod ang isang maliit na bote ng tubig. "Nanay Lusing, salamat po," nanghihinang sabi ni Fernanda habang gumagapang patungo sa pagkain. Ang amoy ng mainit na kanin ay nagdulot ng hapdi sa kanyang sikmura na kanina pa kumakalam. "Pasensya ka na, anak. Iyan lang ang naitago ko. Mahigpit ang utang ni Doña Corazon na huwag kang pakainin. Sabi nila ay nag-aayuno ka raw para pagsisihan ang iyong mga kasalanan." Bulong ni Nanay Lusing, ang boses ay puno ng panginginig at awa. "Napakasama nila, Fernanda. Nakita ko si Miggy kanina umiiyak sa kwarto niya. Pinagsabihan siya ni Richard na huwag kang tatawaging mommy dahil ikaw daw ay isang masamang babae." Napatigil si Fernanda sa pagsubo. Ang bawat butil ng kanin ay tila naging abo sa kanyang bibig. "Kailangan kong makaalis dito, Nanay Lusing. Hindi ko hahayaang lasunin nila ang isipan ng anak ko. Nanay, nakita niyo ba ang maliit kong bag sa silid kanina? Iyong kulay itim na pouch. Naitago ko iyon sa ilalim ng mga labada bago pa halungkatin ng mga tauhan ni Richard ang kwarto mo." Tugon ng matanda. "Salamat sa Diyos." Isang tipid na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Fernanda sa gitna ng kadiliman. Hindi alam ni Richard na sa loob ng pouch na iyon ay nakatago ang kanyang totoong sandata. Isang cellphone na may naka-install na software na dahan-dahang kumukuha ng lahat ng data mula sa personal na computer ni Richard. Hindi lang siya isang asawang naging biktima. Siya ay isang biktima na marunong lumaban. "Kunin niyo po iyon, Nanay. Ipasok niyo sa ilalim ng pinto mamayang hating gabi. Iyon lang ang tanging paraan para mabura ang dumi na ipinahid nila sa pangalan ko." Pakiusap ni Fernanda. Ngunit bago pa makasagot si Nanay Lusing, isang mabigat na yabag ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na bagyo. "Lusing, anong ginagawa mo riyan sa baba?" Ang boses ni Richard ay bumasag sa katahimikan, puno ng awtoridad at suspisya. "Naku anak, kailangan ko nang umalis." Mabilis na bulong ni Nanay Lusing bago dahan-dahang lumayo sa pinto. Narinig ni Fernanda ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sumandal siya muli sa pader at pinilit na huwag gumawa ng anumang ingay. Ang mga hakbang ni Richard ay huminto sa tapat mismo ng pinto ng basement. Ang tunog ng pagpihit ng handle ay tila isang kuryenteng gumapang sa balat ni Fernanda. "I smell something." Ang malamig na boses ni Richard ay pumasok sa loob ng silid. "Nagpapakain ka ba ng daga rito, Lusing, o baka naman nakakalimutan mo kung sino ang nagpapasweldo sa iyo?" Wala po, Senyorito Richard. Nililinis ko lang po ang mga kalat sa pasilyo," ang nanginginig na sagot ni Nanay Lusing na tila palayo na sa lugar. Narinig ni Fernanda ang paghinga ni Richard mula sa kabilang panig ng pinto. Tila nararamdaman niya ang titig ng asawa kahit may harang na bakal. "Fernanda, alam kong gising ka. Huwag kang umasa na may tutulong sa'yo. Ang lahat ng tao sa mansyong ito ay pag-aari ko, at bukas pati ang huling hibla ng iyong pagkatao ay akin na rin." Nang tuluyang lumayo ang mga yabag ni Richard, naramdaman ni Fernanda ang isang bagay na matigas sa kanyang bulsa. Ang itim na sobre na may pangalan ni Gilbert Mercer. Sa gitna ng takot, isang kakaibang lakas ang nanahan sa kanya. Kung kailangang maging demonyo siya para talunin ang isang demonyo, handa siyang gawin iyon. Ngunit isang bagay ang gumugulo sa kanya: paanong nalaman ni Gilbert ang nangyayari sa kanya at handa ba siyang bayaran ang presyo ng tulong na manggagaling sa lalaking minsan na niyang tinalikuran? Isang malakas na kulog ang gumising sa gabi, kasunod ang pagbuhos ng ulan na tila nanunuya sa kanyang kalagayan.
Ngunit sa ilalim ng pinto isang maliit na liwanag ang kislap ang cellphone na ipinuslit ni Nanay Lusing. Dahan-dahan itong kinuha ni Fernanda, ngunit bago pa niya mabuksan ang screen, isang notification ang lumitaw, access denied, remote wipe initiated by admin. Nanlamig ang buong katawan ni Fernanda. Alam na ba ni Richard ang kanyang plano at tinimamtwa? Akala mo ba talaga ay mas matalino ka sa akin, Fernanda? Ang bawat galaw mo, ang bawat paghinga mo ay kontrolado ko. Ang boses ni Richard ay dumating kasabay ng malamig na hangin nang muling bumukas ang pinto ng basement. Hindi siya sumisigaw. Ang kanyang tono ay banayad halos mapagmahal, ngunit iyon ang nagpadala ng kilabot sa buong katawan ni Fernanda. Sa kanyang nanginginig na kamay, ang screen ng cellphone ay tuluyan ng nagdilim isang piraso ng itim na salamin na wala nang silbi kasing patay ng pag-asang hawak niya kanina lamang. Dahan-dahang lumapit si Richard at naupo sa isang lumang silya sa tapat ni Fernanda habang ang liwanag mula sa pasilyo ay naglalabas ng mahabang anino na tila lumalamon sa biktima. "You look pathetic, honey," wika ni Richard habang tinitingnan ang gusot-gusot na gown ni Fernanda. "Tingnan mo ang sarili mo. Diyan ka nababagay sa gitna ng alikabok at dilim. At ang cellphone na iyan, it's a toy. Isang click ko lang sa main server ng opisina lahat ng ebidensya na akala mo ay hawak mo ay naging abo na. Hayop ka, Richard." Ang tanging lumabas sa tuyot na lalamunan ni Fernanda. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa palad ng kanyang mga kamay, pilit na pinipigilan ang sarili na tuluyang bumigay sa harap ng lalaking ito. "No, Fernanda. I'm the hero here." Tugon ni Richard habang hinahaplos ang buhok ni Fernanda ng may peking pag-aalaga. "Alam mo ba kung anong sinabi ko kay Miggy kanina? Sabi ko ang mommy ay may sakit sa isip. Sabi ko kailangan mong mapag-isa dahil baka masaktan mo siya. And you know what, he believed me. Umiyak siya, oo, pero sa takot sa'yo hindi dahil namimiss ka niya." Ang bawat salita ay tila isang karayom na itinutusok sa puso ni Fernanda. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang saktan ang lalaking ito, ngunit ang kanyang katawan ay tila paralisado ng sakit. Ang mithiin ni Richard ay hindi lang siya ikulong kundi ang burahin ang kanyang imahe bilang isang ina. "Bakit mo ginagawa ito, minahal kita, Richard? Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito." Hikbi ni Fernanda, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pagkawasak. Love doesn't pay the bills. Fernanda, love doesn't build empires." Tumayo si Richard at hinarap ang pinto, ngunit bago siya lumabas, muli siyang lumingon. "And let's talk about Gilbert Mercer. Bakit nasa iyo ang pangalan niya? Are you planning to crawl back to your old flame? Ang isang mafia boss at ang isang baliw na asawa. What a perfect match." Nanigas si Fernanda. Paano nalaman ni Richard ang tungkol sa sobre? Ang itim na sobreng iyon ay nakatago sa ilalim ng kanyang sirang gown, ngunit tila ang bawat sikreto niya ay lantad sa paningin ng asawa. "Huwag mong subukan, Fernanda. Isang maling galaw mo pa at sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na makikita ang sikat ng araw, lalo na ang anak mo. Sleep well, my dear villain." Ang huling hirit ni Richard, bago tuluyang isara ang pinto, naiwan si Fernanda sa muling paglamon ng kadiliman. Ang katahimikan sa basement ay naging nakabibingi maliban sa tunog ng kanyang sariling hikbi na pilit niyang ikinukubli sa kanyang mga palad. Tumingala siya sa maliit na rehas ng bintana kung saan ang ulan ay patuloy na humahampas, tila nakikiramay sa kanyang pait. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang matigas na bagay sa kanyang bulsa. Ang itim na sobre. Hindi ito nakuha ni Richard. Hindi ito nakita ni Richard. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre at binuksan ito sa ilalim ng napakahinang liwanag na nagmumula sa labas. Sa loob, bukod sa pangalan ni Gilbert, ay may isang maliit na micro SD card. Isang mensahe ang nakasulat sa likod ng papel, "The real data is never in the cloud. It's in the shadows." Isang munting kislap ng galit ang sumiklab sa mga mata ni Fernanda. Hindi pa tapos ang laban, ngunit paano niya gagamitin ang card na ito kung wala siyang gamit? At sino talaga si Gilbert Mercer sa buhay niya ngayon? Isang tagapagligtas, or isang mas malaking panganib? Biglang narinig ni Fernanda ang isang mahinang kalos mula sa bintana sa itaas. Isang kamay ang dahan-dahang humawak sa rehas. Ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggagaling sa kaaway, kundi sa kamay na minsan mong hinawakan para sa kaligtasan. Ang mga daliri sa rehas ay dahan-dahang gumalaw, naglalabas ng tunog
ng pagkayod ng kuko sa kinalawang na bakal. Napigil ni Fernanda ang kanyang paghinga, ang kanyang katawan ay naging matigas na parang estatwa sa gitna ng dilim. Sa kabila ng bugso ng ulan, narinig niya ang isang pamilyar na boses, isang tinig na mas malambot kaysa sa ulan ngunit puno ng takot. Ate Fernanda, nandyan ka ba? Si Celeste, iyon. Ang bunsong kapatid ni Richard, ang babaeng itinuring ni Fernanda, na parang sariling kapatid, ang tanging tao sa mansyong ito na madalas niyang ipagtanggol mula sa lupit ng kanilang pamilya. Isang bahagi ng puso ni Fernanda ang gustong kumawala sa tuwa, ngunit ang isa pang bahagi ay nanatiling maingat lalo na't sariwa pa ang mga banta ni Richard. Celeste, bakit ka narito? Mapapahamak ka kapag nakita ka ng kuya mo, bulong ni Fernanda, habang dahan-dahang tumatayo at lumalapit sa maliit na bintana sa itaas. Hindi ko na kaya, ate, hindi ko kayang makita kang ganito. Ang boses ni Celeste ay gumaralgal, tila anumang sandali ay bibigay na ito sa pag-iyak. Isang maliit na bagay ang ipinilit niyang ipasok sa pagitan ng mga rehas. Heto, kunin mo, isang lumang tablet ito na hindi na ginagamit ni Meggie. Ipinuslit ko ito mula sa playroom niya. Nang mahawakan ni Fernanda ang tablet, naramdaman niya ang init ng pag-asa. Ito ang kailangan niya para mabasa ang micro SD card na ibinigay ni Gilbert. Ngunit bago pa siya makapagpasalamat, napansin niya ang isang bagay sa braso ni Celeste, isang pasanatila gawa ng isang malakas na pagkakahawak. Nasaktan ka ba niya, Celeste? Sinaktan ka ba ni Richard dahil sa akin? Tanong ni Fernanda. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumapo sa pasa ng kapatid sa kabila ng rehas. Ito ay ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan sa gitna ng sariling pagdurusa, ang kapakanan pa rin ng iba ang kanyang iniisip. Huwag mo na akong alalahanin, ate. Ang mahalaga ay makakuha ka ng tulong. Pero ate, mag-iingat ka kay Gilbert Mercer. Narinig ko si mama at kuya na nag-uusap kanina. Sinasabi nila na si Gilbert daw ang sisira sa atin kung hindi ka pipirma, babala ni Celeste, bago mabilis na bumitaw sa rehas at naglaho sa dilim ng gabi. Naiwan si Fernanda na may hawak na tablet and ang micro SD card ni Gilbert. Ang babala ni Celeste ay tila isang bagong tinik na bumaon sa kanyang isipan. Kanino ba siya dapat maniwala, sa pamilyang bumatikos at nagkulong sa kanya o sa lalaking mula sa nakaraan na ang tanging dala ay isang misteryosong card? Dahan-dahan niyang isinalpak ang card sa tablet. Ang liwanag ng screen ay tila isang dambuhalang sulo sa loob ng basement. Binuksan niya ang tanging file na naroon. Hindi ito mga dokumento ng pera, hindi ito mga litrato ng kabit ni Richard. Ito ay isang video recording. Ang petsa ay 10 taon na ang nakalilipas ang gabi bago ang dapat sanay kasal nila ni Gilbert Mercer. Sa video nakita ni Fernanda ang kanyang sariling ama, si Don Teodoro Monteverde, na nakikipag-usap sa isang batang Richard Salvator. Ngunit ang usapan nila ay hindi tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol sa isang kasunduan na bumago sa buong buhay ni Fernanda nang hindi niya nalalaman. Siguraduhin mong hindi matutuloy ang kasal nila ni Gilbert, Richard. At kapag naging asawa mo na siya, ang lahat ng lupain ng Monteverde ay mapupunta sa inyong dalawa. Ang boses ng kanyang ama sa video ay puno ng kasakiman. Napaupo si Fernandez sa malamig na semento. Ang tablet ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang kandungan. Ang lalaking pinakamamahal niya, ang amang inakala niyang nagprotekta sa kanya, ang siya palang nagbenta sa kanya sa isang halimaw na tulad ni Richard. Ang buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan, isang dula-dulaan na isinulat ng sarili niyang dugo. Ngunit bago pa niya matapos mapanood ang video, isang malakas na kalabog ang narinig niya mula sa itaas. Hindi ito yabag ng tao. Tunog ito ng isang bagay na binabasag, kasunod ang isang matinis na tili mula sa itaas. Si Celeste iyon. Kuya, please, wag, Ate Fernanda, tumakbo ka na. Ang sigaw ni Celeste ay naputol nang biglang bumukas ang pinto ng basement at pumasok si Richard, may dalang baseball bat na kinakaladkad sa semento na lumilikha ng isang nakaririnding tunog na tila nagbabadya ng kamatayan. Akala mo ba talaga, Fernanda, may kakampi ka sa pamamahay na ito? Ang boses ni Richard ay kasing talim ng basag na bubog habang dahan-dahan siyang bumababa sa hagdan ng basement. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila ba bawat isa ay tumatapak sa dibdib ni Fernanda. Sa likod niya, kinaladkad niya si Celeste, hindi marahas ngunit sapat na,
upang makita ang takot sa mukha ng dalaga. Ang baseball bat na hawak ni Richard ay marahang kumakasot sa dingding, naglalabas ng tunog ng pagkayod na nagpapataas ng balahibo ni Fernanda sa gitna ng lamig. Mabilis na itinago ni Fernanda ang tablet sa ilalim ng kanyang maduming gown. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang tadyang. Pinilit niyang tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang likod ay idinikit niya sa malamig na pader upang maghanap ng balanse. Bitawan mo siya, Richard. Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ni Fernanda, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. Kahit siya ang nasa panganib ang kaisipang masasaktan ng kanyang kapatid na si Celeste, ay mas lalong nagpapahirap sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, isang pusong hindi marunong sumuko sa pagmamahal kahit sa gitna ng sariling pagdurusa. Huminto si Richard sa tapat niya at binitawan si Celeste na agad na napaluhod sa sahig habang humihikbi. Wala siyang kinalaman, pero siya itong nagpuslit ng gamit sa iyo, di ba? Lumingon si Richard kay Celeste nang may mapaglarong ngiti. Celeste, my dear sister, sabihin mo sa kanya ang totoo. Sabihin mo sa kanya kung bakit mo talaga ginawa iyon. Nanigas si Fernanda nang makita ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Celeste. Ang mga luha sa mga mata ng dalaga ay tila ba natuyo sa isang iglap at dahan-dahan itong tumayo habang inaayos ang kanyang gusot na damit. Walang bakas ng takot, walang bakas ng awa. Sorry, Ate Fernanda. Wika ni Celeste, ang kanyang boses ay wala nang gumaralgal, kundi kasing lamig na rin ng sa kanyang kuya. Pero kailangan naming malaman kung anong ebidensya na ang nakuha mo. Hindi ka namin mapapaamin kung hindi ka namin bibigyan ng kaunting pag-asa, di ba? Tila ba gumuho ang huling piraso ng langit na pinanghahawakan ni Fernanda. Ang babaeng itinuring niyang anghel, ang tanging tao na inakala niyang nagmamahal sa kanya, nang tapat sa impyernong ito, ay isa rin palang mapagpanggap. Celeste, bakit bulong ni Fernanda ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal o bugbog na natanggap niya? Because I need to survive too, Ate, tugon ni Celeste, habang lumalapit kay Richard. Inakala mo bang sapat na ang pagiging mabait mo para kalimutan ko na ikaw ang nakaharang sa mana na dapat ay para sa akin? Sa pamilyang ito, ang kabaitan ay isang kapansanan. Habang lumalapit si Celeste kay Richard, isang bagay ang kislap sa ilalim ng mahinang ilaw ng basement. Isang singsing na gawa sa puting ginto na may pulang bato. Nanlaki ang mga mata ni Fernanda. Iyon ang singsing na nakita niya sa isang litrato sa computer ni Richard, ang singsing na pagmamay-ari ng misteryosong babaeng kabit ng kanyang asawa. Hindi lang traidor si Celeste. Siya ang babaeng sumisira sa pagsasama nila ni Richard sa loob ng mahabang panahon. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Richard habang kinukuha ang tablet mula sa ilalim ng gown ni Fernanda. Ang talino mo, Fernanda, pero masyado kang emosyonal. Iyan ang kahinaan mo. Itinaas ni Richard ang baseball bat, tila ba may balak siyang tapusin ang lahat sa gabing iyon. Ngunit bago pa man niya maihampas ito sa anumang bagay, isang tunog ng busina ng sasakyan ang narinig mula sa labas ng mansyon, isang mahaba at awtoritadong tunog na tila ba humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ang bawat isa sa kanila ay napatigil. Ang mga yabag ng maraming tao na tumatakbo sa labas ay nagsimulang duminig kasunod ang pagtunog ng doorbell na tila walang balak huminto. Sino iyan sa ganitong oras? Galit na tanong ni Richard, ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkabahala. Napatingin si Fernanda sa itim na sobrang nalaglag sa sahig. Isang pangalan ang muling naglaro sa kanyang isipan, dala ang isang pag-asa na hindi niya alam kung dapat ba niyang pagkatiwalaan. Gilbert. Sino ang dumating sa gitna ng bagyong ito upang gambalain ang mga Salvatore? At ano ang tunay na pakay ni Celeste sa paglalagay ng singsing na iyon sa harap ni Fernanda Tenputapamanpahan? Walang utang na loob. Yan ang tanging salitang nababagay sa iyo, Fernanda. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para isalba ang pangalan ng mga Monteverde, ito pa ang isusukli mo. Ang boses ni Doña Corazon ay pumailan lang sa basement. Habang pababa siya sa hagdan, marangal ang tindig sa kabila ng ingay na nagmumula sa labas ng mansyon. Umalis si Richard upang tignan ang kaguluhan sa tarangkahan, iniwan ang kanyang asawa sa ilalim ng pagmamasid ng matandang babae at ni Celeste. Ang tunog ng ulan sa labas ay tila isang malungkot na palakpak para sa trahedyang nagaganap sa loob. Dahan-dahang lumapit si Corazon kay Fernanda, ang kanyang mga mamahaling alhas
ay kumikinang sa ilalim ng malamig na bumbilya. Noong mamatay ang ama mo at malubog sa utang ang inyong korporasyon, sino ang tumayo kami? Ang mga Salvatore. Pinakasalan ka ni Richard, hindi dahil kailangan ka niya, kundi dahil kailangan ka naming iligtas mula sa kalsada. At ngayon magmamarunong ka. Pilit na itinuwid ni Fernanda ang kanyang likod, kahit na ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay sumasakit. Iligtas o nakawan, Mama. Napanood ko ang video, alam ko ang kasunduan ni na Papa at Richard. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay isang tanikalang gawa sa kasinungalingan. Isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Fernanda. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng semento. Kasunod ang lasa ng bakal sa loob ng kanyang bibig, ang sarili niyang dugo. Huwag mong babastusin ang alaala ng ama mo. Sigaw ni Corazon. Kung hindi dahil sa amin matagal ka nang walang pangalan. You owe us your life, Fernanda. You owe us Miggy's future. Sa sandaling iyon, napansin ni Fernanda ang isang maliit na bagay sa paanan ng isang lumang cabinet sa gilid isang maliit na asul na kotseng laruan. Kay Miggy iyon, malamang ay nalaglag iyon noong huling beses na pumasok ang bata rito upang maglaro bago ito gawing kulungan. Dahan-dahan niyang inabot ang laruan, hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Ito ang kanyang golden moment, ang munting piraso ng kanyang anak na nagpapaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang manatiling buhay at matatag. The more you fight, the more you lose. Bulong ni Celeste. Habang nakasandal sa pinto, pinapanood ang paghihirap ni Fernanda ng may malamig na ngiti. Richard is already signing the papers for Miggy's full custody. Gagawin ka naming isang alaala na lang sa kanya, isang masamang panaginip na kailangan niyang kalimutan. Bumalik si Richard sa basement, ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng tensyon. May hawak siyang isang pirasong papel na may selyo ng korte. Hindi na niya hinintay na makapagsalita si Fernanda. Marahas niyang inihagis ang papel sa mukha ng asawa. Basahin mo iyan, Fernanda. Basahin mo ang katapusan ng pagiging ina mo, tribanta ni Richard. Nanginginig ang mga kamay ni Fernanda habang binabasa ang mga salitang nakasulat sa dokumento. Petition for termination of parental rights. Ayon sa papel, idinadeklara siyang hindi karapat-dapat na ina dahil sa kanyang mental instability at immoral conduct. Hindi niyo magagawa ito. Hikbi ni Fernanda ang papel ay nababasa na ng kanyang mga luha. Hindi niyo pwedeng alisin sa akin ang anak ko. We already did, tugon ni Richard habang tumatalikod. At ang taong nasa labas, ang Gilbert Mercer, na inaasahan mong magliligtas sa iyo. Pinapaalis na siya ng mga pulis. Walang puwang ang isang kriminal sa mansyon ng mga Salvatore. Ngunit bago pa man makahakbang si Richard paakyat, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kung anong mabigat na bagay ang narinig mula sa itaas. Kasunod ang boses ng isang lalaki na hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay may bibigat ng awtoridad na nagpatahimik sa buong bahay. Hindi ako pulis, Richard, at hindi rin ako basta bisita. Isang estranghero ang dahan-dahang bumababa sa hagdan. Hindi ito si Gilbert. Ito ay isang matandang lalaki na may hawak na tungkod na ginto, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doña Corazon. Corazon at Tata, matagal na panahon na rin, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Corazon, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay na parang nakakita ng multo. Hindi maaari. Patay ka na. Sino ang matandang lalaking ito na nagpang-atog sa tuhod ng matapang na si Doña Corazon? At ano ang kinalaman niya sa nakatagong yaman ng mga Monteverde? Hindi namamatay ang katotohanan, Corazon. Nagtatago lang ito sa ilalim ng mga kasinungalingang itinayo niyo sa loob ng maraming taon. Ang tinig ng matandang lalaki ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay tila isang dambuhalang kampana na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng basement na yon. Ang kanyang tungkod na ginto ay tumama sa semento, isang tuyot at mabigat na tunog na yumanig sa kumpiyansa ni Doña Corazon. Ang matanda ay si Don Alfonso, ang dating kanang kamay ng ama ni Fernanda, ang taong inakala ng lahat ay naglaho na matapos ang pagbagsak ng korporasyon ng mga Monteverde. Nanigas si Corazon, ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang dibdib, tila ba kinakapos siya ng hininga. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay tila naging kadena na sumasakal sa kanya. Sino ba ang matandang ito, Mama? At bakit siya nakapasok sa pamamahay ko? Singhal ni Richard, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kalituhan.
Akma niyang susugurin ang matanda, ngunit isang matalim na tingin mula kay Don Alfonso ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Pamamahay mo, Richard, kipag-uulit ni Don Alfonso nang may bahid ng pangungutya. Ang mansyong ito ay itinayo sa pawis at dugo ni Teodoro Monteverde. Kinuha niyo lang ito sa pamamagitan ng panlilinlang habang ang kanyang anak ay nagluluksa. Sa sulok ng basement, dahan-dahang gumapang si Fernanda patungo sa direksyon ni Don Alfonso. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan. Don Alfonso, buhay po kayo. Buhay ako, Fernanda. At narito ako dahil sa tawag ng isang kaibigan, tugon ng matanda. Tumingin siya sa itaas kung saan ang anino ng isang lalaki ay nakatayo sa tuktok ng hagdan. Hindi ito kailangang magsalita. Ang presensya pa lang ni Gilbert Mercer ay sapat na upang magdala ng gulo sa isipan ng mga Salvatore. This is trespassing, tatawag ako ng pulis. Sigaw ni Celeste, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Sige, tumawag ka, hamon ni Gilbert. Mula sa itaas ang kanyang boses ay malamig at puno ng panganib. Tignan natin kung sino ang unang ikukulong, ang mga bisita ko o ang mga taong nagkukulong ng isang asawa sa basement habang may kasalan sa labas. Dahil sa biglang tensyon at pagtatalo ni Richard at Don Alfonso, nakahanap ng pagkakataon si Fernanda. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niya ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng hagdan, isang maliit na pulang ilaw na nagbiblink ng paulit-ulit, isang hidden camera. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kaba. Hindi lang pala si Richard ang nagmamanman sa kanya. Ang buong basement ay nakakonekta sa isang surveillance system na hindi niya alam kung sino ang may-ari. Kung si Richard ang may hawak nito alam niya ang bawat bulong ni Nanay Lusing at ang bawat pagkilos ni Fernanda. Pero kung hindi si Richard, sino? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, mabilis na lumapit si Celeste sa kanya at hinawakan siya sa braso ng may di inasahang lakas. Ate, kailangan mong umalis dito ngayon din. Sasamahan kita. Alam ko ang sikretong daan palabas sa hardin. Bulong ni Celeste, ang kanyang mukha ay muling nagpakita ng pag-aalala na dati nang nalinlang si Fernanda. Bakit mo ako tutulungan, Celeste? Pagkatapos ng lahat, tanong ni Fernanda, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Dahil ayaw kong madamay sa kasong ito. Kapag pumasok ang mga pulis, lahat tayo ay tapos na. Tara na, hila ni Celeste sa kanya. Ito na ang pagkakataon ni Fernanda. Habang ang lahat ay nakatuon kay Don Alfonso at Richard, dahan-dahang sumunod si Fernanda kay Celeste patungo sa isang madilim na sulok ng basement kung saan may isang maliit na pinto na nakatago sa likod ng mga lumang kahon. Habang naglalakad sila sa masikip na lagusan, hinawakan ni Fernanda ang blue toy car ni Miggy sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang kanyang agimat. Hindi siya aalis nang wala ang kanyang anak. Ngunit nang makarating sila sa dulo ng lagusan, napatigil si Fernanda. Hindi ang Hardin ang bumungad sa kanya. Sa harap niya ay isang kwarto na puno ng mga monitor. At sa bawat monitor nakikita ang bawat sulok ng mansion, kasama na ang kwarto ni Miggy kung saan ang bata ay kasalukuyang natutulog habang isang lalaking nakamaskara ang nakatayo sa gilid ng kama nito. Anong ibig sabihin nito, Celeste? Nanginginig na tanong ni Fernanda. Dahan-dahang isinara ni Celeste ang pinto sa likuran nila at humarap kay Fernanda nang may malademonyong ngiti. Sabi ko sa iyo, ate, kailangan nating malaman kung anong ebidensya ang hawak mo. At dahil ayaw mong ibigay ng kusa, gagamitin namin ang tanging bagay na hindi mo kayang tiisin na mawala. Lumingon si Celeste sa isa sa mga monitor at may pinindot na button. Richard, ready na ang lahat. Sabihin mo sa matandang iyan na umalis na siya o kukunin natin ang bata. Naramdaman ni Fernanda ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Ang pagtakas na akala niya ay kalayaan ay isa palang mas malalim na bitag. Piliin mo, Fernanda, ang tablet o ang buhay ng anak mo. Napakadaling tanong, pero bakit parang hirap na hirap kang sumagot? Ang boses ni Celeste ay hindi na ang boses ng batang kapatid na humihingi ng payo kay Fernanda. Ito ay boses ng isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng biktima. Sa harap ng napakaraming monitor sa loob ng monitoring room, ang tanging liwanag na tumatama sa mukha ni Fernanda ay ang asul na kislap ng mga screen na nagbibigay sa kanya ng hitsura ng isang babaeng nalulunod sa gitna ng dagat ng teknolohiya. Nanginginig ang mga tuhod ni Fernanda habang nakatitig sa monitor numero 4. Doon nakikita niya ang kwarto ni Miggy.
Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay na may isang aninong nakatayo sa paanan ng kanyang kama. May hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang heringgilya. Hayop ka, Celeste. Kapatid mo si Richard, pamangkin mo si Miggy. Paano mo nagagawa ito? Ang sigaw ni Fernanda ay gumaralgal, puno ng pait at hindi makapaniwalang pagkanulo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa bakal. Tumawa si Celeste, isang matinis at nakaririnding tunog na tila bahuni ng isang ibong mandaragit. Kapatid, pamangkin sa pamilyang ito, Fernanda, ang mga salitang iyan ay dekorasyon lang. Alam mo ba kung bakit galit na galit si Richard sa'yo? Dahil ikaw ang paborito ni Papa. Ikaw ang Monteverde na may-ari ng lahat, habang kami ay mga Salvator lang na kailangang mamalimos ng atensyon. Dahan-dahang lumapit si Celeste kay Fernanda at hinawakan ang kanyang baba, pilit na inihaharap ang mukha nito sa monitor. Pero ang hindi alam ni Richard, mas matalino ako sa kanya. Habang abala siya sa pambubugbog sa iyo, abala naman ako sa pakikipag-usap sa mga totoong may hawak ng kapangyarihan. Ibigay mo sa akin ang micro SD card na galing kay Gilbert Mercer at hahayaan kong mabuhay ang anak mo. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo, Celeste, bulong ni Fernanda. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba, ngunit sa kailaliman ng kanyang isip, mabilis na tumatakbo ang mga plano. Ang card na yan, hindi lang yan tungkol sa pera. Nakatayari yan ang kaligtasan ng buong pamilya Salvatore. Wala akong pakialam sa pamilyang ito. Gusto ko ang pera at gusto kong makitang wasak kayong lahat. Sigaw ni Celeste, ang kanyang mukha ay nabalot ng matinding puot. Sa labas ng monitoring room, narinig ni Fernanda ang malakas na kalabog ng pinto ng basement na tila ba winasak ng isang puwersa. Ang boses ni Richard ay umalingaw-ngaw, puno ng panic. Celeste, nasaan ka? Ang mga tauhan ni Gilbert nakapasok na sa compound. Nagkatinginan ang dalawang babae. Isang sandali ng katahimikan ang naghari, tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Fernanda ang madidinig. Ibigay mo na sa akin. Marahas na hinaltak ni Celeste ang pouch ni Fernanda. Sa pag-aagawan nila, nalaglag ang maliit na asul na kotseng laruan ni Miggy. Nagkaroon ng tunog ng pagtalbog ang laruan sa sahig, isang tunog na tila ba nagpagising sa natutulog na lakas sa loob ni Fernanda. Huminga ng malalim si Fernanda. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang asawang umiiyak sa dilim. Siya ay isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Gusto mo ang ebidensya, tata? Wika ni Fernanda, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. Heto, inilabas ni Fernanda ang micro SD card, ngunit bago pa ito makuha ni Celeste, biglang bumukas ang pinto ng monitoring room. Hindi si Richard ang pumasok. Isang lalaking nakasuit, may hawak na baril na may silencer ang nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, kasing lamig ng isang bangkay. Tumingin siya kay Celeste, pagkatapos ay kay Fernanda. The boss wants the card. Now, ang malamig na utos ng lalaki. Napabitaw si Celeste kay Fernanda, ang kanyang mukha ay biglang napuno ng takot. Wait, sabi niyo kapag nakuha ko ang card ligtas ako. The deal has changed. Tugon ng lalaki habang dahan-dahang itinataas ang baril. Napatili si Celeste at nagtago sa likod ni Fernanda. Sa isang iglap, ang traitor ay naging duwag. Ngunit ang atensyon ni Fernanda ay nakatuon sa monitor. Ang lalaking nakamaskara sa kwarto ni Miggy ay dahan-dahan nang itinutusok ang heringgilya sa braso ng kanyang anak. Miggy, ang huling sigaw ni Fernanda bago nagdilim ang buong monitoring room dahil sa biglang pagputok ng kuryente. Sa gitna ng kadiliman, hindi ang mga mata ang nakakakita, kundi ang takot na nanunuot sa bawat hibla ng iyong pagkatao. Ang monitoring room ay nabalot ng isang mabigat at nakakasuffocate na katahimikan matapos mawala ang kuryente. Tanging ang mabilis na paghinga ni na Fernanda at Celeste, ang maririnig na tila mga hayop na nakulong sa isang masikip na hawla. Ang amoy ng sunog na kable ay humalo sa malansang amoy ng ulan na pumapasok mula sa mga siwang ng gusali. Miggy, ang anak ko, ang mahinang daing ni Fernanda. Sinubukan niyang humakbang patungo sa pinto, ngunit sa gitna ng dilim, isang matigas na bisig ang humablot sa kanyang leeg. Don't move, Fernanda, isang sigaw mo pa at sisiguraduhin kong hindi na aabutan ng umaga ang batang iyon. Ang boses ni Richard ay bumulong sa kanyang tenga, kasing lamig ng kamatayan. Biglang bumukas ang isang flashlight
at ang liwanag nito ay tumama ng direkta sa mukha ni Fernanda, nagpasingkit sa kanyang mga mata. Hawak ni Richard ang isang baril sa kanyang kabilang kamay, habang sa paanan nila ay nakahandusay ang lalaking nakasuit kanina. Walang malay at duguang ang ulo dahil sa pagkakahampas ng baseball bat. Kuya, makinig ka. Sinubukan lang naman niyang kunin ang card. Nanginginig na paliwanag ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon habang nakataas ang kanyang mga kamay. Tumahimik ka, Celeste. Alam ko ang ginawa mo. Alam ko na binalak mong ibenta ang pamilyang ito sa mga kaaway ni Gilbert para lang sa sarili mong ambisyon, sigaw ni Richard. Ang kanyang mukha na dati ay laging maayos at kagalang-galang ay tila isang maskarang na baak naglalabas ng tunay na halimaw sa loob. Kinuha ni Richard ang micro SD card mula sa nanginginig na kamay ni Fernanda. Inilapag niya ito sa sahig at nang walang pag-aalinlangan dinurog ito gamit ang sakong ng kanyang sapatos. Ang tunog ng nababasag na plastic at chip ay tila ba ang tunog ng huling pag-asa ni Fernanda na naglalaho. There, wala nang ebidensya, wala nang Monteverde, wala nang Gilbert Mercer na darating. Tumawa ng mapait si Richard habang tinititigan ang nadurog na card. Ngayon, Fernanda, tapusin na natin ang dula-dulaang ito. Isang huling accident ang mangyayari sa basement na ito. Isang sunog na lalamon sa lahat ng dumi ng pamilyang ito kasama ka at ang traitor kong kapatid. Richard, please, saktan mo na ako, patayin mo na ako, huwag lang ang anak ko. Pagmamakaawa ni Fernanda ang kanyang mga luha ay dumadaloy ng walang tigil, mainit at puno ng pait sa kanyang maruming pisngi. Ito ang kanyang golden moment, ang kababaang loob ng isang ina na handang ialay ang sariling buhay at dangal para lamang sa kaligtasan ng kanyang dugo't laman. Ang anak mo, huwag kang mag-alala, gagawin ko siyang katulad ko. Isang Salvatore na walang puso, tugon ni Richard habang itinututok ang baril sa sentido ni Fernanda. Ang malamig na bakal ng baril ay dumapo sa balat ni Fernanda, isang sensasyong nagpadala ng panginginig sa kanyang buong kalamnan. Napapikit si Fernanda, hinihintay ang huling sandali. Ngunit sa halip na putok ng baril, isang mahinang tunog ng pag-vibrate ang narinig mula sa bulsa ng kanyang gown. Ang cellphone na inakala ni Richard na nawipe na ang data ay biglang umilaw. Isang voice message ang automatikong nagplay, ang boses ni Gilbert Mercer ay umalingaw sa silid. Richard, do you really think I only gave her one card? Look at the toy car, you fool. Nanigas si Richard. Ang kanyang flashlight ay agad na itinutok sa maliit na asul na kotseng laruan na nalaglag sa sahig kanina. Doon sa loob ng gulong ng laruan ay may isang maliit na lens na kumikislap. Everything you said, everything you did. It's being streamed live to the police and the press right now. Ang huling hirit ni Fernanda, ang kanyang boses, ay biglang naging matatag at puno ng awtoridad. Ang mukha ni Richard ay naging abo sa takot. Akma niyang ipuputok ang baril kay Fernanda sa matinding pagngangalit, ngunit sa sandaling iyon ang pinto ng monitoring room ay marahas na winasak mula sa labas. Drop the gun, Richard, ngayon din. And pot. Minsan ang kalayaan ay hindi nakukuha sa pagtakbo, kundi sa pagharap sa mga halimaw na nagtangkang lumamon sa iyong pagkatao. Ang pagpasok ng mga awtoridad sa loob ng monitoring room ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumura sa lahat ng dumi ng gabing iyon. Ang matinding liwanag mula sa mga tactical flashlight ay tumama sa mukha ni Richard na ngayon ay wala ng bakas ng pagiging makapangyarihan. Ang kanyang baril ay nalaglag sa sahig, naglilikha ng isang tuyot na tunog ng bakal sa ibabaw ng semento, habang dahan-dahan siyang itinutulak ng mga pulis sa pader. It's a setup. This is all a lie. Asawa ko siya, may sakit siya sa isip. Ang huling hirit ni Richard, ang kanyang boses, ay naging matinis at puno ng desperasyon. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na walang saysay. Hindi tumingin si Fernanda sa kanyang asawa. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang mga mata, ay nakatuon lamang sa isang bagay, ang asul na kotseng laruan na nakahandusay sa sahig. Dahan-dahan niya itong pinulot, nanginginig ang kanyang mga daliri, habang pinupunasan ng alikabok sa munting gulong nito. Ito ang kanyang golden moment, isang piraso ng plastik na naging susi sa kanyang kalayaan, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang anak. Fernanda, isang boses ang tumawag sa kanya mula sa pintuan. Isang boses na malalim baritono at puno ng mga alaala na pilit niyang ibinaon 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahang lumingon si Fernanda. Doon sa gitna ng mga pulis at mga tauhan ng NBI, nakatayo si Gilbert Mercer. Hindi siya nakasuot ng pang-mafia na tila nasa pelikula.
Nakasuot siya ng isang simpleng itim na coat, ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng kanyang bulsa. At ang kanyang mga matang minsan ay naging mundo ni Fernanda, ay nakatitig sa kanya ng may halong sakit at paggalang. Gilbert. Ang tanging lumabas sa mga labi ni Fernanda. Ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay at dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig. Ang lahat ng pagod, ang lahat ng takot at ang lahat ng pasakit sa loob ng 7 taon ay biglang bumuhos sa isang matinding iyak. Hindi lumapit si Gilbert ng mabilis. Hinayaan muna niya si Fernanda na ilabas ang lahat ng bigat. Ang tanging naririnig sa silid ay ang hikbi ni Fernanda na sumasabay sa tunog ng ulan sa labas. Matapos ang ilang sandali, lumapit si Gilbert at dahan-dahang hinubad ang kanyang coat upang ibalot sa nanginginig na balikat ni Fernanda. "You're safe now, Miggy is safe. Nakuha na siya ng mga tauhan ko at ni Don Alfonso. He's waiting for you in the ambulance," bulong ni Gilbert. Ang amoy ng kanyang pabango, amoy ng pino at ulan, ay tila isang pamilyar na kumot na nagbigay ng pansamantalang kapayapaan sa wasak na diwa ni Fernanda. "Bakit, Gilbert, bakit mo ito ginawa pagkatapos ng lahat?" tanong ni Fernanda habang nakatitig sa mga mata ng lalaki. "Dahil nangako ako sa iyo noon, Fernanda. Kahit anong mangyari, hinding-hindi kita hahayaang malunod ng mag-isa," tugon ni Gilbert. Samantala sa labas ng mansyon, ang mga marites at ang mga bisita ng kasal ay nagkakagulo na. Ang mga kamera ng press ay kumikislap habang inilalabas si Richard at ang umiiyak na si Celeste na nakapuso ang mga kamay. Ang karangyaan ng pamilya Salvatore ay gumuho sa harap ng buong bansa. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang bagay ang napansin ni Gilbert. Tumingin siya sa monitor na hindi pa namamatay. Isang anino ang nakita niyang lumabas mula sa isang lihim na pinto sa likod ng kwarto ni Miggy. Isang anino na pamilyar ang galaw. "Gilbert, look!" turo ni Fernanda sa screen. Isang babae ang dahan-dahang humarap sa camera bago ito tuluyang mamatay. Hindi si Celeste. Hindi rin si Doña Corazon. Ito ay isang babaeng matagal nang inakalang patay na ng lahat. Sino ang babaeng ito na naging anino sa loob ng mansyon ng mga Salvatore? At ano ang tunay na papel ni Gilbert Mercer sa pagbagsak ni Richard? Tunay nga bang pag-ibig o may mas malalim pa siyang agenda na hindi pa alam ni Fernanda siya? Ang bawat hakbang papalayo sa mansyong iyon ay tila pagpunit sa isang pahina ng madilim na kasaysayan, ngunit ang bawat sugat na iniwan nito ay mananatiling nakaukit sa kaluluwa. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalik sa basang pisngi ni Fernanda habang inaalalayan siya ni Gilbert Mercer patungo sa naghihintay na ambulansya. Ang ingay ng mga sirena ng pulis at ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay nagbibigay ng isang surreal na anyo sa paligid. Para kay Fernanda, ang mundo ay tila gumagalaw sa slow motion. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng mga sasakyan ay naglilikha ng isang ritmo na tila ba ay tibok ng kanyang sariling puso mabilis. Pagod ngunit buhay. Nang bumukas ang pinto ng ambulansya, doon niya nakita ang tanging dahilan kung bakit siya nanatiling matatag sa gitna ng impyerno. "Mommy, Mommy, you're here!" Ang boses ni Miggy ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Sa kabila ng benda sa kanyang maliit na braso, pilit na bumangon ang bata at sumubsob sa yakap ng kanyang ina. Amoy ng gatas, amoy ng ulan at amoy ng kaligtasan ito, ang pinakamabangong samyo na nalanghap ni Fernanda sa buong buhay niya. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, at lahat ng pait ay biglang nawalan ng halaga sa harap ng mainit na yakap ng kanyang anak. "Nandito na si Mommy, anak. Hinding-hindi na tayo maghihiwalay." Pangako iyan, hikbi ni Fernanda habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa balikat ni Miggy, mga luhang hindi na nanggagaling sa pait, kundi sa isang pagpapasalamat na abot hanggang langit. Sa labas ng ambulansya, nakatayo si Gilbert, pinapanood ang mag-ina mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay nananatiling seryoso, ngunit may bahid ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Lumapit sa kanya si Don Alfonso, ang matandang tungkod ay tumutunog sa basang kalsada. "Nagawa natin ang unang hakbang, Gilbert. Pero alam nating hindi pa ito ang dulo pagkatan," bulong ni Don Alfonso. Tumango si Gilbert. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tiningnan ang huling imahe mula sa surveillance monitor bago ito namatay. Ang babaeng misteryoso,
Lumingon siya kay Fernanda, na ngayon ay mahimbing ng yakap si Miggy sa loob ng ambulansya. Gilbert, sino ang babaeng iyon? Tanong ni Fernanda nang mapansin ang pagtitig ng lalaki. Dahan-dahang lumapit si Gilbert at naupo sa gilid ng stretcher. Fernanda, kailangan mong maging matatag. Ang babaeng nakita natin sa monitor, ang babaeng itinago ni Richard sa loob ng 7 taon sa isang sikretong kwarto sa ilalim ng pool house. Huminto si Gilbert, tila ba tinitimbang kung kakayanin ba ni Fernanda ang susunod na sasabihin. Sino siya, Gilbert? Please tell me, pakiusap ni Fernanda. Siya si Isadora Monteverde. Ang iyong ina, Fernanda. Hindi siya namatay sa aksidente 10 taon na ang nakalilipas. Ipinadala siya ni Richard sa isang mental pasilidad sa ibang bansa at dinala pabalik dito nang makuha na niya ang lahat ng dokumento. Ang boses ni Gilbert ay puno ng puot. Nanigas ang buong katawan ni Fernanda. Ang kanyang ina, ang babaeng iniyakan niya ng maraming taon, ang babaeng inakala niyang nag-iisa na siya sa mundo ay buhay. At ang lahat ng iyon ay pakana ng asawang minahal niya. Ngunit bago pa makapagsalita si Fernanda, isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang narinig mula sa likod ng mansion. Isang itim na van ang mabilis na lumabas mula sa isang nakatagong gate, muntik nang masagasaan ang mga pulis na nagbabantay. Gilbert, ang van, nandun ang ina ni Fernanda. Sigaw ni Don Alfonso. Hindi na nag-atubili si Gilbert. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang sasakyan, ngunit bago siya makaalis, isang huling tingin ang ibinigay niya kay Fernanda. Stay here with Miggy, I will bring her back to you, I promise. Habang pinapanood ni Fernanda ang paglayo ng sasakyan ni Gilbert, na humahabol sa itim na van sa gitna ng madilim, at maulang kalsada, naramdaman niya ang isang kakaibang kaba. Isang liham ang nakita niyang nalaglag mula sa bulsa ng coat ni Gilbert na nakabalot pa rin sa kanya. Dahan-dahan niyang binuksan ang liham. Hindi ito sulat para sa kanya. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ni Gilbert at ng kanyang ama, si Don Teodoro, na may petsang 1 linggo bago ang kasal nila ni Richard. Ang nakasulat sa liham, ibibigay ko sa iyo ang ebidensya laban sa mga Salvatore kapalit ng kalahati ng shares ng Monteverde Group. Nalaglag ang liham mula sa kamay ni Fernanda. Ang lalaking inakala niyang tagapagligtas niya ay may sarili rin palang interes sa kanyang kayamanan. Sino ba talaga ang pwedeng pagkatiwalaan sa mundong puno ng mga anino? Ang tiwala ay parang isang kristal na banga. Kapag nabasag, kahit anong pagdidikit ang gawin mo, mananatiling kita ang mga lamat nito. Hawak ni Fernanda ang papel na tila ba ito ay isang piraso ng nagbabagang bakal na pumapaso sa kanyang palad. Sa loob ng ambulansya, ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong ay naging kasing ingay ng mga katanungang nagwawala sa kanyang isipan. Tiningnan niya si Miggy na mahimbing nang natutulog sa gilid. Ang mukha ng bata ay payapa, walang kamalay-malay na ang kanyang ina ay muling nahulog sa isang malalim na balon ng pagdududa. Bakit, Gilbert? Bulong ni Fernanda. Ang kanyang boses ay halos hindi madinig sa gitna ng ugong ng makina ng ambulansya. Akala ko ba ikaw ang kaibahan sa lahat ng mga lalaking nakilala ko? Dahan-dahan siyang lumingon sa labas ng bintana. Nakita niya si Doña Corazon na inaalalayan ng mga pulis patungo sa isang patrol car. Sa kabila ng mga poses sa kanyang kamay, ang matanda ay nagawa pang lumingon at tumitig ng diretso sa mga mata ni Fernanda. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mga labi ng biyenan, isang ngiting tila nagsasabing, "Sinasabi ko na sa iyo, walang libre sa mundong ito." Biglang bumukas ang pinto ng patrol car at sumigaw si Corazon bago siya tuluyang ipasok sa loob. Fernanda, akala mo ba ay malaya ka na? Tinanggal mo lang ang isang tanikala para palitan ng mas mahal na kadena. Itanong mo sa Gilbert na iyan kung magkano ang presyo ng iyong kaligtasan. Ang mga salita ni Corazon ay tila mga palaso na bumaon sa puso ni Fernanda. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay habang muling binabasa ang petsa sa liham. 1 linggo bago ang kanyang kasal kay Richard. Ibig sabihin, alam na ni Gilbert ang lahat ng mangyayari. Alam niya ang tungkol sa pagtataksil ng kanyang ama. Alam niya ang tungkol sa balak ni Richard, ngunit hinayaan niya itong mangyari kapalit ng share sa kumpanya. Narinig ni Fernanda ang pagtunog ng radyo sa loob ng ambulansya. Ang boses ni Gilbert ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya, puno ng tensyon. Alfonso, nasaan na ang backup? Huminto ang itim na van
sa abandonadong pier sa Navotas. Kailangan ko ng tulong, may mga kasama silang armado. Dapat ay mag-alala si Fernanda para sa kaligtasan ni Gilbert, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na pait ng pagkanulo. Ang coat ni Gilbert na nakabalot sa kanyang balikat ay biglang naging mabigat at nakakasuffocate. Dahan-dahan niya itong hinubad, at itinabi tila ba ang init nito ay isang kasinungalingan na ayaw na niyang maramdaman. Hiha, kailangan nating dumaan sa ospital para masuri si Miggy. Wika ni Don Alfonso na pumasok sa ambulansya, ang muka ay bakas ang matinding pagod. Don Alfonso, sabihin niyo sa akin ang totoo. Ang boses ni Fernanda ay naging matigas, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa matanda. Alam niyo ba ang tungkol sa kasunduan ni na Papa at Gilbert? Alam niyo ba na ang shares ng Monteverde Group ang kapalit ng tulong na ibinibigay niya ngayon? Napatigil si Don Alfonso. Ang kanyang mga mata ay umiwas at ang mahigpit na pagkakahawak niya sa kanyang tungkod ay sapat na upang malaman ni Fernanda ang sagot. Ang katahimikan ni Don Alfonso ay kasing lakas ng isang kumpirmasyon. Ang mundo ng negosyo ay madumi, Fernanda. Minsan kailangang gumawa ng masamang deal para sa isang mas mabuting layunin. Paliwanag ni Don Alfonso, ang kanyang boses ay puno ng pagtatanggol. Layunin o pansariling interes? Tugon ni Fernanda, ang kanyang puso ay tila naging bato. Ginamit niyo ako, ginamit ako ni Papa, ginamit ako ni Richard, at ngayon, pati ang lalaking minahal ko ginamit din ako. Isang malakas na putok ang narinig mula sa malayo sa direksyon kung saan nagpunta si Gilbert. Kasunod nito ay ang pag-alingaw ng mga sirena na nagmamadaling patungo sa pier. Sa loob ng ambulansya, isang notification ang lumitaw sa tablet na hawak ni Fernanda, ang tablet na hindi pa nakukuha ng mga pulis. Isang video file ang automatikong nag-save mula sa hidden camera sa pool house na kanina ay nag-offline. Dahan-dahang binuksan ni Fernanda ang video. Doon nakita niya ang loob ng van bago ito umalis. Hindi ang kanyang ina ang nasa loob ng van. Isang babaeng nakawig at nakasuot ng damit ng kanyang ina ang nakaupo roon, may hawak na remote control. At sa gilid ng video, nakita ni Fernanda ang isang pamilyar na sapatos, ang sapatos ni Celeste. Tekoy papay, bulong ni Fernanda. Isang malaking palabas lang ang lahat ng ito. Mabilis na tumingin si Fernanda sa labas ng bintana patungo sa mansyon na unti-unti nang lumalayo. Ang silid sa ilalim ng pool house, doon pa rin ang kanyang ina. At ang itim na van ay isang bitag lamang upang ilayo si Gilbert at ang mga pulis sa mansyon. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang nakita niya sa huling frame ng video. Ang lalaking nagsasara ng pinto ng pool house ay walang iba kundi ang tauhan ni Gilbert Mercer. Sa mundong ito, Fernanda, walang kamay na humahawak sa iyo ng walang hinihinging kapalit. Ang akala mong kaligtasan ay isa lamang mas magandang uri ng pagkakabilanggo. Ang mga salitang iyon ni Doña Corazon ay tila mga linta na sumasama sa agos ng isipan ni Fernanda habang nakatitig siya sa screen ng tablet. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging kasing bigat ng mga hakbang ng isang taong patungo sa bitayan. Tiningnan niya ang natutulog na si Miggy, pagkatapos ay kay Don Alfonso na seryosong nakatingin sa labas ng bintana ng ambulansya. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay naging kasing talim ng isang kutsilyo. Itigil niyo ang sasakyan. Ang utos ni Fernanda ay maikli, malamig at walang puwang para sa pagtanggi. Ihiha, kailangan nating dalhin si Miggy sa ospital. Simula ni Don Alfonso, ngunit pinutol siya ng isang matalim na tingin mula kay Fernanda. Sabi ko, itigil niyo ang sasakyan, pag-uulit niya. Ang tunog ng pag-ipit ng preno ng ambulansya ay nagdulot ng isang mahabang pag-ungol ng mga gulong sa basang kalsada, kasunod ang marahang paghinto ng sasakyan sa gilid ng madilim na highway. Bumaba si Fernanda, dala ang tablet at ang lahat ng pait na naipon sa kanyang dibdib. Hindi kalayuan nakita niya ang patrol car kung saan isinakay si Doña Corazon. Dahil sa abala ng mga pulis sa pag-aayos ng daloy ng trapiko, nagawa niyang lumapit sa bintana ng sasakyan. Doon ang reyna ng mga Salvator ay nakaupo pa rin ng tuwid, tila ba ang mga posas ay mga mamahaling alahas lamang. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ibinaba ng pulis ang bintana upang kumuha ng hangin. Kinuha ni Fernanda ang pagkakataong iyon. Nasaan ang nanay ko, Corazon? Ang boses ni Fernanda ay hindi na nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng wala ng takot na mawalan dahil pakiramdam niya ay ninakaw na ang lahat sa kanya. Tumawa ng mahina si Corazon, isang tunog na tila pagkakasot ng tuyong papel.
Ang nanay mo tanungin mo ang tagapagligtas mong si Gilbert. Hindi ba't siya ang eksperto sa pagtatago ng mga bagay na mahalaga, Fernanda Hija? Isipin mo ng mabuti. Bakit kailangan ni Gilbert ang mga shares ng Monteverde? Dahil ang korporasyon niyo ang tanging paraan para malinis niya ang kanyang maduming pera. Nagsisinungaling ka, bulong ni Fernanda, ngunit sa loob niya ang mga lamat ng pagdududa ay dahan-dahang nagiging malalaking bitak. Sige, paniwalaan mo ang gusto mo, pero tandaan mo ito. Ang mga salvator ay nagnakaw dahil sa kasakiman, ngunit si Gilbert, nagnanakaw siya dahil sa paghihigante. At sa galit niya sa amin, ikaw ang ginagawa niyang sandata. Huling hirit ni Corazon bago itaas ng pulis ang bintana. Ang tunog ng pagsara ng salamin ay tila pagtapos sa huling kabanata ng ugnayan ni Fernanda sa pamilyang iyon. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling dahan-dahang hinubad ni Fernanda ang kanyang wedding ring. Hindi niya ito itinapon sa putikan. Sa halip, mariin niya itong ipinatong sa ibabaw ng hood ng patrol car ni Corazon. Isang tahimik na deklarasyon na tapos na ang panahon ng kanyang pagiging biktima. Ang pagpindot niya sa bakal ng sasakyan ay nag-iwan ng bakas ng kanyang daliri sa gitna ng hamog ng gabi. Bumalik siya sa ambulansya, ngunit hindi upang magpahinga. Don Alfonso, alam ko ang totoo. Alam kong decoy lang ang van. At alam kong ang mga tauhan ni Gilbert ang nagbabantay sa pool house. Nanlaki ang mga mata ni Don Alfonso. Fernanda, makinig ka. Hindi kayo ang makinig. Kung gusto niyo ang shares ng Monteverde, ibibigay ko iyon. Pero sa isang condition, wika ni Fernanda habang niyayakap ang nagising na si Miggy. Ihatid niyo ako pabalik sa mansyon, ngayon din. Kung hindi, sisiguraduhin kong walang makukuha kahit isang sentimo ang kahit sino sa inyo. Naramdaman ni Fernanda ang mabilis na pagharurot ng ambulansya habang gumagawa ito ng U-turn sa gitna ng highway. Ang tunog ng makina na humahataw sa bilis ay tila sumasabay sa pintig ng kanyang puso. Sa kabilang dako sa monitor ng tablet nakita ni Fernanda ang isang bagay na hindi niya napansin kanina. Ang lalaking nakamaskara na nagbabantay sa pool house ay dahan-dahang nagtanggal ng kanyang takip sa mukha. Ang kanyang hininga ay tumigil. Ang lalaking iyon, ang lalaking pinagkakatiwalaan ni Gilbert na magbantay sa kanyang ina, ay ang parehong lalaking bumaril sa kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Isang matinding kilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Si Gilbert Mercer ba ang nagligtas sa kanya o siya ang nagdala sa kanya sa gitna ng kuta ng tunay na pumatay sa kanyang pamilya? Ang pagtitiwala ay parang isang marupok na tulay sa ibabaw ng nagngangalit na ilog. Sa oras na maputol ang isang lubid, ang buong istruktura ay nakatakdang gumuho sa kailaliman. Tumigil ang ambulansya sa tapat ng pool house ng Mansion Salvator nang may kasamang pag-ungol ng mga gulong sa basang damuhan. Hindi na naghintay si Fernanda na pagbuksan siya ng pinto. Mabilis siyang bumababitbit ang bigat ng kanyang nakaraan at ang galit na naglalayab sa kanyang mga mata. Ang ulan ay naging mahinang ambon na lamang, ngunit ang lamig na nanunuot sa kanyang balat ay tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Hiha, mag-iingat ka, ang babala ni Don Alfonso na naiiwan sa sasakyan, kasama si Miggy, ngunit tila bingi na si Fernanda sa anumang payo. Sa tapat ng pinto ng pool house, nakatayo ang lalaking nakita niya sa monitor, ang lalaking may madilim na kasaysayan sa kanyang pamilya. Nang makita si Fernanda, dahan-dahan itong humarang, ang kanyang kamay ay nakahawak sa baywang kung saan nakatago ang isang baril. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, kasing tigas ng batong kinatatayuan niya. Sino ang nag-utos sa iyo na bantayan ang lugar na ito? Ang tanong ni Fernanda ay kasing talim ng isang latay. Si Gilbert ba o ang konsensya mo para sa ginawa mo sa ama ko 10 taon na ang nakalilipas? Napatigil ang lalaki, isang munting kislap ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang mga mata bago ito muling naging malamig. Trabaho lang ito, ma'am. Huwag na kayong gumawa ng gulo. Gulo, ang buong buhay ko ay naging isang malaking gulo dahil sa inyo. Isang malakas na sampal ang ibinigay ni Fernanda sa lalaki, isang sampal na naglalaman ng lahat ng pait ng kanyang pagkaulila. Ang tunog ng palad na tumama sa pisngi ay umalingaw-ngaw sa gabi, kasunod ang matinding katahimikan. Bitawan mo siya, Fernanda. Ang boses ni Gilbert Mercer ay nanggaling sa likuran. Hingal siya, ang kanyang damit ay basa at marumi mula sa paghabol sa itim na van na isa lamang palang patibong. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit nang makita ang tablet sa kamay ni Fernanda, napatigil siya. Gilbert, sabihin mo sa akin ang totoo. Wika ni Fernanda, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at galit.
Ang lalaking ito, ang tauhan mo, siya ang pumatay kay Papa, di ba? At ginamit mo ang katotohanang iyon para takutin si Richard at makuha ang mga shares ng Monteverde. Yumuko si Gilbert, ang kanyang katahimikan ay tila isang mabigat na pag-amin. Hindi ko ginusto ang nangyari, Fernanda. Natuklasan ko lang ang totoo noong huli na ang lahat. Ginamit ko ang impormasyon para pabagsakin ang mga Salvatore para makuha ka muli. Ang shares. Ang shares ay para matiyak na walang ibang makakahawak sa legacy ng pamilya mo kundi ikaw. Sa pamamagitan ng pagnanakaw din, hindi ka naiiba kay Richard, pansinghal ni Fernanda. Dahil sa tensyon ng dalawa, hindi nila napansin ang paggalaw sa loob ng pool house. Isang mahinang kalkalos ng bakal ang narinig, kasunod ang dahan-dahang pagbukas ng isang nakatagong pinto sa ilalim ng mga tiles. Mula sa madilim na lagusan, isang babae ang dahan-dahang lumitaw. Ang kanyang buhok ay puting-puti, na ang kanyang katawan ay payat. At tila ba isang hanging madaling tangayin, ngunit ang kanyang ang mga matang iyon, ay hinding-hindi makakalimutan ni Fernanda. Nanay, ang tinig ni Fernanda ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ito ang kanyang golden moment, isang tagpong tila huminto ang tibok ng mundo. Dahan-dahang lumapit si Fernanda at lumuhod sa harap ng matandang babae. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga kamay ng ina na tila gawa sa papel na marupok. Amoy ng lumang papel at gamot ang nanunuot, ngunit sa kabila nito naramdaman ni Fernanda ang pamilyar na init na matagal na niyang hinanap. Fernanda, ang aking munting anghel. Ang boses ni Isadora ay mahina, parang bulong ng hangin, ngunit sapat na iyon upang wasakin ang huling bakod ng katatagan ni Fernanda. Sa gitna ng emosyonal na muling pagkikita, isang tunog ng pagpihit ng baril ang bumasag sa katahimikan. Sa tuktok ng hagdan ng pool house, nakatayo si Richard. Duguan ang kanyang mukha, wasak ang kanyang barong, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabaliw. Nakatakas siya mula sa mga pulis sa gitna ng kaguluhan. Kung hindi ka magiging akin, Fernanda, kung hindi ko makukuha ang lahat, walang makikinabang sa inyo, ta. Sigaw ni Richard habang itinututok ang baril sa direksyon ni Fernanda at Isadora. Richard, huwag, sigaw ni Gilbert habang humaharang sa harap ng mag-ina. Isang matinding putok ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon, kasunod ang nakaririnding tunog ng basag na salamin. Ngunit ang boses na sumigaw matapos ang putok ay hindi kay Gilbert kundi kay Richard, na ngayon ay nakaluhod habang hawak ang kanyang balikat na tinamaan ng bala mula sa isang sniper sa malayo. Tapos na ang lahat, Richard, wika ni Fernanda habang nakatayo ng tuwid, yakap-yakap ang kanyang ina. Nakuha mo na ang iyong karma. Ngunit sa gitna ng tagumpay, nakita ni Fernanda ang isang bagay sa kamay ni Richard bago ito mawalan ng malay. Isang detonator. Kung mamatay ako, sasama kayong lahat. Ang huling hirit ni Richard bago pindutin ang pulang button. Ang tunog ng pagguho ng isang tahanan ay hindi nagmumula sa mga semento at bakal, kundi sa mga pusong winarak ng puot at kawalang hanggan. Ang pagpindot ni Richard sa detonator ay hindi sinundan ng isang malakas na pagsabog na yumanig sa buong Quezon City, kundi ng isang serye ng mapurol na tunog ng pagputok mula sa ilalim ng lupa. Ang usok ay dahan-dahang gumapang mula sa mga siwang ng tiles sa pool house, kasing itim ng kaluluwa ng lalaking nakahandusay sa sahig. Ang amoy ng sunog na pulbura at kable ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng madaling araw, nagdadala ng babala ng panganib. Fernanda, ilabas mo na ang nanay mo. Ngayon na, ang sigaw ni Gilbert Mercer ay umaling-awngaw, puno ng awtoridad at takot na hindi niya naipakita kailanman. Hindi na nag-isip si Fernanda. Ang kanyang mga braso na dati ay tila walang lakas, ay biglang nagkaroon ng kapangyarihan ng 1,000 biktima. Binuhat niya ang kanyang ina, si Isadora, na tila ba ito ay isang sanggol na marupok. Ang bawat hakbang ni Fernanda sa basang semento ay tila isang pagtakas mula sa isang sumasbog na bulkan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, kasing bilis ng mga yabag ni Gilbert na humahabol sa kanila, habang pilit na inaalalayan ang naghihingalong si Richard, hindi dahil sa awa, kundi dahil kailangan itong humarap sa hustisya. Nang makalayo sila ng ilang metro, ang pool house ay dahan-dahang lumubog sa sarili nitong pundasyon. Ang tunog ng pagbagsak ng mga salamin at pagbaluktot ng mga bakal ay naglikha ng isang nakaririnding ingay na tila ba ay isang halimaw na naghihingalo. Ang tubig sa pool ay naging madilim at puno ng abo. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling lumingon si Fernanda
sa nasusunog na bahagi ng mansyon. Sa gitna ng apoy at usok nakita niya ang anino ng kanyang nakaraan na dahan-dahang natutupok. Ang bawat sampal, ang bawat pasakit, at ang bawat gabing iniyakan niya sa basement ay kasamang naglalaho sa mga dila ng apoy. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ng kanyang ina na ngayon ay dahan-dahan nang nagmumulat ng mata sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ligtas na tayo, Nay. Wala na ang mga anino. Bulong ni Fernanda, ang kanyang boses ay naging kasing banayad ng isang oyayi. Dumating ang mga bumbero at karagdagang puwersa ng pulisya. Isinakay si Richard sa isang hiwalay na ambulansya. Ang kanyang mga kamay ay nakapuso sa bakal ng stretcher. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan, tila ba sa wakas ay natanto niya na ang imperyong itinayo niya sa kasinungalingan ay naging abo na sa isang iglap. Habang inaalalayan si Isadora sa loob ng isang medical na tent, lumapit si Gilbert kay Fernanda. Ang kanyang mukha ay madungis, ang kanyang mamahaling coat ay punit-punit na, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Fernanda nang may malalim na pagsisisi. Fernanda, tungkol sa mga shares, tungkol sa tauhan ko, gusto kong malaman mo na simula ni Gilbert. Huwag na ngayon, Gilbert. Putol ni Fernanda, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng galit, ngunit may isang hangganang malinaw na nakaguhit. Ngayong gabi gusto ko lang maging anak at ina, ang tungkol sa atin sa mga dokumento at sa lahat ng mga sikreto mo. Pag-uusapan natin yan kapag ang amoy ng usok ay wala na sa aking mga damit. Tumingala si Fernanda sa langit. Ang ulan ay tuluyan ng huminto, at sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, nakita niya ang unang sinag ng araw na dahan-dahang sumisilip sa abot-tanaw. Isang bagong umaga, ngunit may dalang bagong hamon. Sa kabilang bahagi ng compound, isang pulis ang lumapit kay Gilbert at may ibinulong. Nanlaki ang mga mata ni Gilbert at mabilis na tumingin kay Fernanda. Fernanda, may nahanap silang isang vault sa ilalim ng pool house na hindi nasira ng pagsabog, wika ni Gilbert. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Naglalaman ito ng mga huling testamento ng ama mo na hindi binago ni Richard. At may isa pang pangalan na nakasulat doon bilang pangunahing tagapagmana. Napatigil si Fernanda. Sino? Hindi ikaw, Fernanda, at hindi rin si Miggy. Sino ang misteryosong tagapagmana na itinago ni Don Teodoro? At paanong ang bagong impormasyong ito ay magpapabago sa laban ni Fernanda para sa kanyang kalayaan at sa kinabukasan ng kanyang anak, Trike? Ang bawat lihim ay may takdang panahon upang mabunyag, at ang bawat huwad na tagapagmana ay may hangganan sa harap ng tunay na katarungan. Sa loob ng isang tahimik na silid sa ospital, kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ugong ng mga kagamitang medikal, at ang marahang paghinga ni Isadora, binuksan ni Fernanda ang huling testamento ng kanyang ama. Ang papel ay luma na may amoy ng nakatagong alikabok at lumang tinta, ngunit ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang sumpa na dahan-dahang nababali. Hindi ko maintindihan, Gilbert. Wika ni Fernanda, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang binabasa ang pangalan sa dokumento. Sino si Maria Luz Monteverde? Walang ganitong pangalan sa pamilya namin. Nakatayo si Gilbert. Sa may bintana, pinapanood ang pagsikat ng araw sa labas. Dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng lungkot. Si Maria Luz, siya ang tunay na pangalan ni Nanay Lucing Fernanda. Ang mayordomang itinuring mong pamilya sa loob ng 7 taon. Nanigas ang buong katawan ni Fernanda. Ang maliit na kotseng laruan ni Miggy na hawak niya ay muntik nang mahulog sa sahig. Si Nanay Lucing, bakit sa kanya iniwan ni Papa ang lahat? Bakit kailangang ilihim ito? Dahil alam ng Papa mo na sakim si Richard. Alam niya na kung sa iyo o kay Miggy ipapangalan ng lahat, gagawa ng paraan si Richard upang makuha ito sa inyo. Paliwanag ni Gilbert habang lumalapit. Iniwan niya ang lahat kay Nanay Lucing bilang trustee. Siya ang may hawak ng susi sa yaman ng mga Monteverde hanggang sa dumating ang araw na maging malaya ka mula sa mga Salvatore. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Nanay Lucing. Wala na siyang suot na uniforme ng katulong. Suot niya ay isang simpleng abelyanang blusa, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dangal. Lumapit siya kay Fernanda at dahan-dahang hinawakan ang kamay nito. Pasensya ka na, anak, kung naging pipi at bingi ako sa loob ng maraming taon. Ang boses ni Nanay Lucing ay gumaralgal sa emotion.
Iyon ang huling utang na loob ko sa iyong ama. Ang bantayan ka, ang pakainin ka sa dilim, at ang masigurado na kapag dumating ang araw na ito, may babalikan ka pang yaman at pangalan. Ito ang kanyang golden moment, isang tagpong puno ng luha at pagpapatawad. Niyakap ni Fernanda sa sinanay Lusing ng mahigpit. Sa gitna ng lahat ng pagtataksil ng mga taong kadugo niya, ang isang taong itinuring niyang katulong, ang siyang tunay na nagprotekta sa kanya. Ang init ng yakap ni Nanay Lusing ay tila isang gamot na dahan-dahang naghihilom sa mga sugat ng kanyang kaluluwa. Salamat, Nanay. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin, hikbi ni Fernanda. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang balita mula sa korte. Si Richard Salvatore at si Celeste ay formal ng kinasuhan ng kidnapping, frustrated parricide at plunder. Ang pamilya Salvatore na dating kinatatakutan at tinitingala sa Quezon City ay naging simbolo na ngayon ng kahihiyan. Ang kanilang mansyon ay isinara at ang bawat ari-arian na ninakaw nila ay dahan-dahang ibinabalik sa ilalim ng pangalan ni Isadora at Fernanda. Hinarap ni Fernanda si Gilbert sa labas ng ospital. Ang hangin ay sariwa at ang langit ay malinis na mula sa usok ng pagsabog. Gilbert, tungkol sa kasunduan niyo ni Papa. Panimula ni Fernanda, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa lalaki. Ibibigay ko ang shares na hiningi mo. Isang pasasalamat ito sa pagliligtas mo sa amin. Umiling si Gilbert, isang tipid na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Pinunit ko na ang kasunduang iyon, Fernanda. Hindi ko kailangan ang shares mo. Noong makita kita sa basement na yon, noong makita ko kung gaano ka katatag para kay Miggy, na-realize ko na wala nang halaga ang pera o paghihiganti. Ang tanging gusto ko lang ay makita kang muli na nakangiti. Kailangan ko ng panahon, Gilbert. Wika ni Fernanda, ang bawat salita ay may timbang ng katotohanan. Kailangan kong buuin ang sarili ko, para kay Miggy, para kay nanay at para sa sarili ko. Maghihintay ako, Fernanda, kahit gaano pa katagal pa ta. Tugon ni Gilbert bago dahan-dahang humakbang papalayo. Iniwan si Fernanda na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng umaga. Tumingin si Fernanda sa malayo kung saan nakikita niya si Miggy na naglalaro sa hardin ng ospital kasama si Don Alfonso. Ang bawat hakbang ng kanyang anak ay tila isang pangako ng bagong simula. Ang nobelang sinimulan sa dilim ay dahan-dahan nang natatapos sa liwanag. Ngunit bago siya bumalik sa loob, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran, isang boses na hindi niya inakalang maririnig pa muli. Fernanda, patawarin mo ako. Ang tunay na paghilom ay hindi nangangahulugang wala na ang mga sugat. Ito ay ang kakayahang tingnan ang mga peklat nang wala nang kasamang pait kundi pasasalamat sa lakas na ibinigay nito. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mansyon ng mga Salvatore sa Quezon City. Ang amoy ng dagat sa dalampasigan ng Batangas ay tila isang malambot na haplos ng kalikasan, malayo sa mausok at mapanghusgang hangin ng Maynila. Dito sa isang simpleng puting bahay na nakaharap sa paglubog ng araw, natagpuan ni Fernanda ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Nakaupo si Fernanda sa balkonahe, pinapanood ang paghampas ng mga alon sa pampang. Ang kanyang balat ay masigla na at ang kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot. Sa tabi niya nakaupo si Isadora, ang kanyang ina, na dahan-dahang nagsusuklay ng kanyang mahabang puting buhok habang nakangiti sa kawalan. Bagaman may mga alaala pang nawawala ang pagkilala ni Isadora sa kanyang anak, ay isang himalang ipinagpapasalamat ni Fernanda gabi-gabi. Mommy, look, I found a starfish. Ang boses ni Miggy ay umaling aungaw mula sa buhanginan. Masigla ang bata, ang kanyang mga tawa ay tila mga hiyas na nagbibigay liwanag sa paligid. Wala na ang takot sa kanyang mga mata at ang tanging sakit na nararamdaman niya ngayon ay ang pagod mula sa maghapong paglalaro. Bumukas ang gate ng hardin at pumasok si Nanay Lusing, may dalang tray ng sariwang prutas. Fernanda, may bisita ka sa labas. Kanina pa siya naghihintay sa tapat ng kalsada. Alam ni Fernanda kung sino iyon. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakad patungo sa gate. Doon nakasandal sa kanyang sasakyan si Gilbert Mercer. Hindi na siya ang misteryosong lalaking puno ng agenda. Suot niya ay isang simpleng puting polo at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang bouquet ng mga dilaw na sampagita, ang paboritong bulaklak ni Fernanda. Magandang hapon. Bati ni Gilbert, ang kanyang tinig ay puno ng kaba na hindi niya maikubli. Hindi ko gustong mang-abala. Gusto ko lang siguraduhin na maayos kayo.
Ngumiti si Fernanda, isang tunay at payapang ngiti. Maayos kami, Gilbert. Salamat. Nagkaroon ng sandali ng katahimikan sa pagitan nila, isang katahimikang hindi na nakakasakal kundi puno ng pag-unawa. Ang mga lihim ni na Don Teodoro at ang mga pagkakamali ni Gilbert sa nakaraan ay dahan-dahan ng inaanod ng panahon. Tungkol sa sinabi mo noon sa ospital, simula ni Gilbert. Handa ka na bang bigyan ng pagkakataon ng isang taong nagkamali rin sa pag-ibig? Hinawakan ni Fernanda ang bakod ang kanyang mga daliri, ay dumapo sa kahoy na tila tinitimbang ang bawat tibok ng kanyang puso. Pinatawad na kita, Gilbert. Pinatawad ko na rin si Richard bago siya hatulan ng korte. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ako sa katahimikan. Pero ang pag-ibig ay isang mahabang paglalakbay. Gusto ko munang mahalin ang sarili ko bago ko muling ibigay ang puso ko sa iba. Tumango si Gilbert, ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Sapat na sa akin yon. Ang makikita kang malaya, yon ang aking katarungan. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling humiwalay si Fernanda sa bakod at hinarap ang papalubog na araw. Ang langit ay nababalot ng kulay rosas at lila, isang dambuhalang painting ng pag-asa. Walang detalyadong kasalan, walang bonggang pagdiriwang, kundi isang tahimik na pagtanggap na ang buhay ay patuloy na gumagalaw. Pumasok muli si Fernanda sa loob ng bahay. Narinig niya ang tawanan ni Nanay Lusing at Miggy habang naghahanda ng hapunan. Ang bawat kalansing ng kutsara at tinidor, ang bawat yabag ng paa sa kahoy na sahig, ay tila isang simponya ng tagumpay. Sa kanyang silid, kinuha ni Fernanda ang isang lumang talaarawan. Isinulat niya ang huling pangungusap para sa kabanatang ito ng kanyang buhay. Ang mga anino ng Salvatore ay tuluyan ng naglaho. Hindi dahil nawala ang dilim, kundi dahil natutunan ko ng maging sarili kong liwanag. Isinara niya ang libro. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang hangin ng kalayaan at lumabas upang salubungin ang hapunan kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa wakas, ang liwanag ng dapit hapon sa Batangas ay nagsilbing pagbati ng kalayaan, kung saan ang bawat alon ay tila nagbubura sa pait ng nakaraan sa puso ni Fernanda. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at sa paglaan ng inyong oras upang samahan kami sa bawat yugto ng paglalakbay na ito. Habang binuo ko ang kwentong ito, may isang eksenang tumagos sa aking puso at nagpatigil sa aking panulat. Iyon ay ang sandaling narinig ni Fernanda ang mahinang tinig ni Miggy mula sa kabila ng pader ng basement. Sa sandaling iyon, hindi ko mapigilang maluha dahil naalala ko ang lahat ng mga ina na patuloy na nakikipaglaban sa mga tahimik na digmaan sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Ang kwentong ito ay inialay namin para sa inyong lahat. Ito ay bunga ng malalim na pagmamasid sa katatagan ng pusong Pilipina at inspirasyon mula sa mga tunay na hiyas ng buhay na nahanap sa gitna ng putikan. Natutunan natin na ang ating kaligtasan ay hindi laging nagmumula sa isang malakas na sigaw or sa yaman ng isang corporation. Kung minsan ito ay katulad ng isang munting asul na kotseng laruan, isang bagay na tila maliit at walang halaga sa mata ng mundo, ngunit naging susi upang mabunyag ang katotohanan at magbigay ng lakas sa gitna ng kawalan. Sa inyong tingin, tama ba ang naging desisyon ni Fernanda na piliin muna ang kanyang sariling paghilom bago ang alok na pag-ibig ni Gilbert? O dapat ba niyang binigyan agad ng puwang ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng bagyo? Habang pinapakinggan ninyo ang mga huling salitang ito, marahil ay kasalukuyan kayong nagtitiklop ng labada, nagluluto para sa inyong pamilya, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Nais naming malaman kung saan dako ng mundo kayo naroroon at kung anong bahagi ng kwentong ito ang pinaka nagpaiyak o nagpatapang sa inyo. Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling kwento dahil dito, ang bawat boses ay pinahahalagahan at ang bawat karanasan ay may kapupulutang aral. Pindutin lamang ang like at i-share ang audio na ito upang magsilbi ring liwanag sa iba pang kababaihang kasalukuyang naghahanap ng daan palabas sa kanilang sariling mga anino. Manatili sana kayong matatag at laging tandaan na kayo ang arkitekto ng inyong sariling kaligayahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Pagpalain kayo ng pong may kapal. Tiyak na pamagat ang paglaya mula sa mga anino ng Salvatore. Lumalabas na paunawa ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito
ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning panlibangan at upang maghatid ng positibong mensahe.